Ngayon, magdadala kami sa inyo ng isang napakaantig na kwento. Ito ang kwento ni Rafael. 2 taon at kalahati pa lang siya nang ma-admit sa Schneider's Children's Hospital sa Petah Tikva dahil sa bihirang sakit sa puso. At nanirahan siya dito sa intensive care unit ng 9 na buwan, naghihintay ng heart transplant. Ngayon, ang aming anak na si Saba ay pumanaw nung siya ay 6 na taon. Nagpasya ang pamilya na i-donate ang kanyang puso kay Rafael. Kwentuhan mo naman kami ng kaunti tungkol kay Rafael at sa kanyang kaso. Nakilala na namin si Rafael nung siya ay sanggol pa lamang. Mayroon siyang congenital heart defect na inayos namin sa pamamagitan ng operasyon at cath, pero lumala ang paggana ng kanyang puso at ilang beses siyang na-admit muli para bigyan ng IV na gamot para suportahan ang puso niya. Pero sa huli, mga 1 taon na nakalipas, na-admit siya. Nasa malalang heart failure siya. Hindi siya kumakain, hindi siya tumataba, mas maputla siya, nagsusuka siya. Kinabit namin siya sa ECMG machine. At ilang araw pagkatapos sa Berlin Heart, isang artificial na pusong labas sa katawan para sa mga sanggol. At naghintay siya ng halos 9 na buwan para sa donasyon ng puso na nangyari gaya ng sinabi mo, mga 3 buwan na ang nakalipas. At mula noon, maayos na ang kalagayan niya. Makikita natin ang makina na ginagamit ni Juman na 2 taon at kalahati pa lang at may parehong kondisyon tulad ni Rafael. Nasa ospital na ito siya at naghihintay ng puso mula pa noong siya ay 11 buwan pa lang. Ang Berlin Heart ay isang mechanical na heart pump na pansamantalang sumasalo sa trabaho ng mahina o palyadong puso, kaya nananatiling buhay ang mga batang tulad ni Juman at Rafael habang naghihintay ng heart transplant. At hindi mahirap ang simula. Nung una, nahirapan siya. Hindi niya maintindihan bakit may tubo at maletang nakakabit sa kanya na kailangan niyang dalhin saan man siya pumunta. Unti-unti niya naintindihan na iyon ang nagpoprotekta sa puso niya habang naghihintay sila ng heart transplant. Niyakap at binalot niya ito. Naintindihan na iyon ang nagpoprotekta sa kanya. Bago matulog, kailangan niya itong ikabit sa charger sa tuwing matutulog siya. Habang naglalakad siya, tumatagal ng 3 oras ang baterya. Sabi niya, "Ma, kailangan ko ng bagong baterya. Kailangan ko itong i-charge." Bago matulog, tinatanong niya ako, "Ma, nakakabit mo ba sa charger?" Alam talaga niya ito at laging sinisigurong ayos ang lahat at hindi ito nagbibi. Lagi ako nagbabantay dito, sinisiguro maayos lahat. Kapag tinitingnan natin si Rafael, gaano kalaki ang pinagkaiba ng batang ito ngayon, bago at pagkatapos ng operasyon? Sige, magandang tanong yan. Malaki talaga ang pinagkaiba bago ang artificial na puso. May fluid heart failure siya noon. Hindi siya kumakain, nagsusuka, maputla, at di makabangon sa kama. At na makarecover siya mula sa paglalagay ng Berlin Heart, naging mas malakas siya, naging mas maliksi siya. Nabawi niya ang lakas, tumangkad, lumaki, at bumalik ang gana sa pagkain. At nalaman namin na siya ay isang napaka-cute, masayahin, at kaibig-ibig na bata, napakatalino at matalino. Palakaibigan siya, madaldal, at komunikatibo. Ako ay lahat ng bagay. Maraming nagbago sa kanya. Isa siyang masiglang bata at biglang gusto niyang bawiin ang oras na nawala habang sa pagkakakabit sa makina. Bigla niyang gustong mag-enjoy, gawin ang mga bagay na di niya nagawa dati at tumalon. Isa siyang masiglang bata. Makikita mo na biglang bumalik ang sigla at saya niya. Posible bang dahil sa makabagong medisina, nabibigyan ng panibagong buhay ang mga batang tulad ni Rafael? Kaya itong modelong ito ng heart machine, ang Berlin Heart, ang pinakabagong modelo. Yung luma ay mas malaki at halos walang itinatagal ang baterya. Itong isa ay may ilang oras ng baterya at pinapayagan nitong makalakad ang bata, makabawi, lumakas at makapag-physiotherapy. Kaya tiyak na tungkol talaga ito sa teknolohiya. Para sa pamilya ni Rafael, ang teknolohiyang ito ang nagbigay ng bagong buhay sa bata. Ilang araw matapos kaming makalabas ng ospital, sa zoo muna kami pumunta dahil sabik na talaga kami. Gasto naming matupad ang pangarap niya dahil mahilig siyang makakita ng hayop. Nakaka-excite talaga. Ang trahedya ng isang pamilya ay naging pag-asa ng iba ng pumanaw si Saba, 6 na taong gulang mula Kfar Kasem. Sinamahan niya ang kanyang ama at kapatid na babae sa isang biyahe sa trabaho at maikling bakasyon sa Eilat.
Isang araw ay masaya siyang tumatawa at nag-e-enjoy sa promenade. Ngunit kinabukasan, nagbago ang lahat. Nang ginising siya ng kanyang ama, hindi na siya tumugon. Dinala siya ng helicopter sa Soroka Medical Center, kung saan natuklasan ng mga doktor ang congenital na kahinaan ng ugat sa utak niya na pumutok at nagdulot ng matinding pagdurugo. 2 araw makalipas, idineklara siyang patay. Nang tanungin ng pamilya kung pwedeng i-donate ang kanyang mga organo, agad silang pumayag. Ang unang pagkakita ko sa kanila, Unang kita ko sa kanila, agad kong niyakap si nanay. Labis ang pasasalamat at paghanga ko. Hindi ako mapigil sa pagpapasalamat. Hindi talaga. Kahit anong ibigay namin, hindi pa rin sapat. Sa isang banda, hindi ako komportable dahil nawalan sila ng pinakamahalagang bagay sa buhay nila.